Dear RATB Inspiring Stories, itatago ko na lamang ang aking tunay na pangalan. Maaari niyo akong tawagin sa pangalang Mika. Nais ko lang ibahagi ang kwento ko. Hindi para husgahan ng sino man, kundi para mailabas ang bigat na matagal ko nang dinadala sa puso ko. Noong una, sobrang saya namin ni Marco. Simpleng buhay, pero puno ng pagmamahal. Pareho kami nagkatrabaho, sabay umuuwi, sabay nangangarap. Walang gabi na hindi kami nagkatawanan. Walang umagang hindi kami naglalambingan. Akala ko, ganun na lang palagi ang magiging buhay namin. Masaya kami, kahit sa simple lang ang buhay. Si Marco, lagi akong pinapansin. Kahit sa mga maliit na bagay, minsan, nakaupo lang kami sa sopa. Nagkakape, nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap namin. Sabi niya, "Mika, sa huli, kakayanin natin ang lahat. Basta magkasama tayo." At yun ang lagi kong iniisip, na kahit ano pa ang dumating, ay kakayanin namin. Isang taon matapos naming ikasal, dumating ang balitang matagal naming hinihintay. Buntis ako. Di ko makakalimutan ang saya sa mga mata ni Marco noong ibinalita ko sa kanya. Yumakap siya ng mahigpit at ang sabi niya, "Magiging mabuti tayong magulang, Mika." Mas lalo kaming naging malapit. Lagi niya akong sinasamahan sa mga check-up. Pinipilit niya laging maging kalmado ako. Kahit minsan, ay nasasaktan ako sa mga pagbabago sa katawan ko. Lagi may simpleng regalo tulad ng mga tsokolate o bulaklak. At lagi niyang sinasabing, "Mika, walang iwanan. Kakayanin natin to." Sa araw-araw, pinaplano namin na magiging kwarto ng baby, ang mga pangalan at ang kinabukasan namin bilang pamilya. Parang mas lumiwanag ang bawat araw ko. Alam kong darating ang araw na magiging masaya kami kasama ang anak namin. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Habang nasa bahay, nadulas ako sa loob ng banyo. Ramdam ko ang matinding sakit at takot. Nanginginig akong tinawag si Marco at agad niya akong naisugod sa ospital. Doon ko inakalang maayos pa ang lahat, na maliligtas pa ang anak namin. Pero huli na ang lahat. Nawala ang isang buhay sa sinapupunan ko. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ko. Hindi ko mapaliwanag ang sakit, ang panghihinayang at ang lungkot. May isang pusong tumigil at kasabay noon, parang may bahagi ng pagkatao ko ang tuluyang nawala. Sobra ang galit sa akin ni Marco. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang sakit at pagkadismaya. "Kung naging mas maingat ka lang sana!" Hindi na niya tinapos ang pangungusap. Pero sapat na yon para tuluyan akong madurog. Ang dating tawa sa bahay ay napalitan ng katahimikan at mga sama ng loob. Ang dating plano at pangarap namin ay napalitan ng hinanakit at paninisi. At sa bawat araw, hindi ko na kayang tiisin ang paninisi at galit na paulit-ulit na bumabalik sa aming relasyon. Hindi ko na talaga kinakaya ang araw-araw na paninisi ni Marco. Ang bawat tingin, bawat salita, parang sakit na, hindi nawawala. Kaya minabuti ko muna na maghiwalay kami. Kailangan kong pahalagahan ang sarili ko bago tuluyang masira ang puso ko. Habang mag-isa ako, napansin ko rin ang sarili ko. Napansin ko kung paano ako nagbago, kung paano ako lumalakas sa bawat luha na bumabagsak sa mukha ko. May mga gabi na umiiyak ako sa kama, hinahaplos ang tiyan ko
kahit wala na at iniisip ang baby na nawala sa akin. Anak, sana narito ka ngayon. Bulong ko sa hangin. Sa mga sandaling yon, naramdaman ko ang bigat ng pagiging ina. At alam ko sa sarili ko na wala nang masihigit pa sa sakit at pagmamahal na ito. May mga araw na naglalakad lang ako sa parke, nagkakape sa umaga o nagbabasa sa kwarto ko. At sa mga sandaling yon, unti-unti kong naiintindihan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi lang ito tungkol sa pagsasama, kundi sa pag-unawa sa sarili at sa isa't isa, sa pagpapatawad at sa pagtanggap sa mga limitasyon ng bawat isa. Habang lumilipas ang buwan, nagkita kami ni Marco sa isang maliit na coffee shop. Hindi planado, nagkatinginan lang kami sa labas at biglang bumalik lahat ng alaala, lahat ng saya, lahat ng tawa, at pati na rin ang mga sakit. Hi, Mika. Kamusta? Hello, Marco. Mika, alam mo, miss na kita. Ako rin, pero takot na ako masaktan uli. Nag-usap kami ng tahimik. Walang sigawan, walang sisihan, puro katotohanan lang. Doon niya inamin na nakapag-isip-isip siya. Dapat pala ay mas maaga niyang pinaglaban ng pamilya namin binuo. Hindi lang ang hinanakit, nagdala ng pagkawala ng anak namin. Ngunit kahit ganon, alam kong hindi madaling burahin ang lungkot. May mga gabi pa rin na naiisip ko ang nangyari at may mga sandaling naiisip ni Marco ang mga bagay na yon. Ngunit natutunan naming pareho na hindi pwedeng manatili sa nakaraan. Kailangan naming matutunan kung paano magmahal muli, kung paano umusad. Hindi lang sa isa't isa, kundi sa sarili namin. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagtitiis. Ito ay tungkol sa lakas ng loob na lumaban, magpatawad at magsimula muli. Kahit gaano pa kasakit ang nakaraan, may pag-asa pa rin sa hinaharap. Ngayon, habang nagsusulat ako ng kwento kong ito, natutunan kong sa bawat pagsubok ay may aral. Natutunan kong ang relasyon ay hindi laging perpekto. Pero sa bawat luha at hirap ay may pagkakataon pa rin na maayos ang lahat. At kahit sino ka man, kahit gaano pa kasakit ang karanasan, may puwang pa rin sa puso mo para sa pag-asa at pagmamahal. Maraming salamat RATV Inspiring Stories sa pagpili ng aking liham. Lubos na gumagalang, Mika.